At lubaya po ninyo kami sa amin. Kami pangalan. Bago kayo magsiupo ay pulutin yung mga basura at isaayos yung inyong mga hanay. Meron tayong paniwalang gawain bago tayo magsimula sa ating talakayan. Ang tawag dito ay Adante at Allegro. Para ito gagawin, tayo ay kakanta. Familiar ba kayo sa Lerner? Yes! Paano natin gagawin ang paniwalang gawain? Kapag sinabi ko, Adante, Dante, kayo ay kakanta ng mabagal. Kapag sinabi ko namang Allegro, kayo ay kakanta na mabilis. Ganito. Ako muna yung kakanta. Sinabi kong Andante, ganito yung kakanta. Leron sinta, buko ng papaya, dala gusto, sisitan ng sinta, pagdati sa duloy, nabali ang sama, kapag sinabi ko namang Allegro, ganito. Leron sinta, buko ng papaya, dala gusto, sisitan ng sinta, pagdati sa duloy, nabali ang sama, kapag kaya ay kakanta at papalakpak ayon sa tono ng kanta. Di ba pansin nyo yung mabagal? Isa-isa yung palakpak at mabagal yung magkanta. Tapos yung Allegro, tuloy-tuloy yung palakpak. Walang nito. Tapos mabilis yung pagkanta. Naintindihan ko ba? Oo. Sige. First trial. Sige. Isa, dalawa, tatlo, kanta. Andante. Leron sinta, buko ng papaya, Allegro. dala gusto, sisitan ng sinta, Andante. duloy, nabali ang sama. Allegro. Gusto niyo pa ng isa? Okay, isa, dalawa, kanta. Allegro. Dala gusto, sisitan ng Andante. duloy, nabali. Allegro. Base sa ating ginawang panigulang gawain, ano kaya sa tingin niyo yung paksa natin ngayong araw? Tono, ano pa? Musika. Ano yung ibang salita sa musika? Sa Pilipino? Pagkanta. Ano pa? Awit. Awit. Ang ating paksa ay tunang romansa, awit, at corrido. Part 1 sa araw na ito, tapos part 2 bukas. Bago yun, ay basahin muna natin ang mga layunin sa pagkatuto. Pagkatapos ng talakayan, inaasahan na una, basahin ng sabay-sabay. Naunawaan kung ano ang tulang romansa. Nakikilala ang dalawang uri ng tulang romansa, awit at corrido, at natutukoy ang pagkakaiba ng awit at corrido, partikular sa himig at adyo sa pamamagitan
sa una, ano yung gagawin nyo pagkatapos ng ating talakayan? Dapat ay Manawaan. ano, Manawaan. nauunawaan ang Tulang luman. tulang romansa. Dito naman, ano yung naiintindihan nyo sa pagkatapos ng ating talakayan? Kayo ay dapat nakakatulang romansa. Okay. May idea ba kayo kung ano yung tulang romansa? Romance, ano pa? Pag-ibig. Pagmamahal. Bukod sa ano pa? Tulang romansa. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. Isa sa mga uri ng panlilikha na bigay halaga sa diwang Kristyanismo. Ano yung naiintindihan nyo sa inyong binasa? Ang tulang romansa ay ulit na panitikan. Ito, ang tulang romansa, pareha ng pagsasadula. Ito ay ginamit ng mga Espanyol. Nasa panahon pa rin tayo ng pananakop ng Espanyol. Kaya ginamit nila bilang pagpapalaganap sa Kristyanismo. Basahin nyo ng sabay-sabay ang una. Una ba? Madalas nagsisimula sa pananahin o pag-aaral ng akda sa Berlin tungkol sa pagkikahag sa palaran at kabayanihan. Sige, dito muna. Ano yung naiintindihan nyo dito sa unang pangungusap? Ang tulang romansa ay paano siya nagsisimula? Panalangin. Pag-aral ni Berlin. Marina. Ito naman, ano yung naiintindihan nyo dito? Ang tulang romansa ay ano yung pakikipagsapalaran? Ano yung idea nyo sa salitang ito? Pakikipaglaban. Ano yung sabihin? Na pakikipaglaban. Ang pakikipagsapalaran ay meron bang may idea? Ansa? Pakikipaglaban. Maraming salamat sa pagbabahagi. Ito ay tungkol sa pakikipaglaban o adventure. Ang kabayanihan naman, ano yung idea nito? Kabayanihan, bayan, The words nga bayanihan. pakikipagtulungan, Pakikipag-isa. at kabayanihan o heroism. Ang tulang romansa ay tungkol sa dahil Sa mahigpit na sensura noong panahon ng pananakop ng Espanya, hindi lahat ng mga akdang pampanalikan ay maaaring maisulat at makalimat. Lalo na kung ito ay laban sa pamamahala ng mga Espanyol. base dito, ano yung naiintindihan? Meron bang kakaiba? Sensura ay censorship. Mahigpit ang Espanya sa paglathala ng mga iba't ibang akda. Hindi lahat na ilalathala sa atin mga Pilipino noong panahon na pananakop nila. Pamilyar ba? May alam ba dito kung ano yung dalawang akda ni Jose Rizal? Ano yung El Filibusters. Diba, sinulat ko ni Jose Rizal laban sa
pamamahala ng Espanyol upang makawala tayo sa kanilang pananakop. Hindi ito nailathala dahil nakikip ang mga Espanyol sa mga asdang ganito. Pero kalaunan ay nailathala din ang kanyang mga asda hanggang sa ngayon. Diba, natutunan na natin ang kanyang mga akda. Wala bang katanungan dito? Naintindihan ba? Ano nga ulit yung dalawang anyo ng tulang romansa? Dalawang anyo ng tulang romansa. Ave, anyo, parindo. Ngayon, pareho silang tulang romansa. Pero, syempre, magkakaiba sila sa anyo, Ibig, paksa, at tawad. Dito, ito muna yung dalawa natin itatalakay. Itong dalawa, bukas natin itatalakay para mas maintindihan natin kung ano yung Noon ng 12 pantig sa loob ng isang kalugturan, 4 na kalugtod sa isang kalugturan. Sige, ano nga ulit yung pantig? Pantig, ano yung pantig? Pantig, syllable. Yes. Syllable. Ano naman yung kaluturan o saknong? Saknong na lang para hindi kayo malito. Saknong o kaluturan. Ano yung saknong? Paragraph. Stanza. Stanza. Tama. Stanza ang saknong. Ano naman yung kaluturan? Kaluturan. Meron na tayong syllable, stanza. Ano yung kulang? Ano? Linya. Line o linya. Alam ba ang pantig, syllable? Lahat ba alam yung syllable? Pantig? Yeah. Yung, kayo dyan, alam niyo ba yung pantig o syllable? Saknong o stanza? Talentod o linya? Sige, para maintindihan natin. Narito ang isa sa Hari, magaling at bakit ay nalulungani. Inis sa upay ng pusat hati. Sige, pansinin natin ang bilang ng pantig sa linya. Sige, magbilang tayo. Sa loob at labas ng bayan kong sawi. Yung kong isang salita lang yan. Ilan yung pantig? 12. Labing dalawa. Saan naman dyan yung talentod? Linya. Saan dyan yung talentod? 4. 4. Yung, saan dyan yung talentod? 1, 2, 3, 4. Yung 4 na linya. Yung saknong naman, stanza. Saan dyan yung saknong? Yung buong talentod. Mga talentod. Bilangin naman natin yung tatlong pangilin niya kung Inis sa upay ng pusat hati.
Dili. Sige. Mayroon bang katanungan dito? Pantig. Wala. Naintindihan ko ba? Ito yung talentron. 4 yung talentron. Tapos, isang sakto. Dito naman tayo lumako sa koridor. Basahin na sabay-sabay. Bumuo ng 8 pantig sa loob ng isang kalunturan. 4 na kaluntot sa isang kalunturan. Okay, sa awit, ilan nga ulit yung pantig? 12. Sa koridor naman, ilan? 8. 8 ang pantig sa koridor. Pareho silang, saan sila pareho? Kalunturan na Isang kaluntot. talunturan, tapos 4 na kaluntot. 4 na taluntot, pareho sila. Saan sila nagkakaiba? Sa pantig. Sa pantig. 12 ang awit, 8 ang koridor. Dito naman sila naiiba sa bilang ng pantig. Isang halimbawa ng koridor, ibong adarna. Basahin ng patulang paraan. Sabay-sabay. Overhang mahal na ina. Overhang mahal na ina, ako'y iyong bagayan na. Sa pag-awit kong binuhang, upang huwag nang mawala. Mahal na. Yan yung pantig. Balikan ulit natin. Ilan yung pantig sa awit? Walo. Ngayon, tukuyin natin kung ano yung pagkakaiba nila sa hilig o bilis. Basahin. Ang hilig ay andante o mabagal. Diba sa ating panimulang gawain, yung pagtanda natin ay andante kapag mabagal. Narito ang narito ang video ng wala. Andante ba o allegro? Andante, mabagal ang kanyang pagkabasa sa tula. Okay, may naintindihan po ba? Sumunod ay para makita nyo at mabasa. Ako yung mabasa sa susunod. Allegro o mabilis. Ano nga rin yung allegro? Dapat ay mabilis ang pagkakabasa. Narito ang isa sa kalimbawa. Ako yung babasa. Sige, makinig. Kaya ang matapos ako'y iyong patnubayan nang mawasto sa pagbanghay dito kakating buhay. Paano ko binasa yung salita? Ang tula. Paano ko binasa yung tula? Dante. Dante. Mabig, mabagal.
Yung awit ay andante. At paano naman yung corrido? Bilis. Mabilis, alegro. Diba sabi dito dapat mabilis? Binasa ko ba ng mabilis yung dula ang corrido? Naintindihan ko ba? Balikan ulit natin. Ilan yung awit? Dalawa. Walo. Sa bilis naman, bagat, corrido, mabilis. Wala bang katanungan dito? Wala bang? Naintindihan ba kung saan nakakaiba yung awit at corrido? Sige. Kung walang tanong, ako yung magtatanong. Basahin mo na yung tanong. Sa paanong paraan nakatulong ang mga tula tulad ng awit ng corrido sa paghubog ng pagkikipalitan? Awit at corrido. Makalit. So, base dito sa tanong, ano yung naiintindihan niyo? Ano yung tanong paano? Wala. Sa paanong paraan makatabang o nakatutulong ang mga tula tulad ng awit at corrido sa paghubog. Ang hubog ay mold ng pagiging malikhain. Malikhain ay creativity. Sa may makatabang sa mga tula tulad ng awit at corrido sa paghubog sa inyong creativity. Sa may makatabang. Isa'y ganahan. Sino yung gustong sumagot sa tanong? Sino yung gusto? O ako yung tatawag? Tawag. Isa tayo. Base sa tanong, tayo. Sa paanong paraan nakatulong ang mga Ano magdamag steak? tulad ng awit at corrido Ibili na. sa paghubog ay sa CR ha? pagiging Sa cafeteria. pag-awit. Ano pa? Sa may matapos sa creativity. Sa may matapos sa pag-awit. Ano ba naalala na? Yes. Sigurado na ba? Sige. Tayo magkakaroon ng maikling pagsusulit. Basahin mo muna. Tukuyin. Ang dalawang tula sa ibaba kung ito ba ay awit o corrido. At ipaliwanag sa isang pag-uusap kung bakit ito ang iyong sagot. Naintindihan ko ba yung panuto? Yes. Kayo, ito, one to, isa, tapos dalawa. Magkaiba ito ng tula. Dahil ni, dahil. Tapos, tukuyin nyo kung ito ba ay awit o corrido. Awit ba o corrido. Ipaliwanag. Tapos, ipaliwanag sa isang pag-usap. Asa isang what, sir? Ang na ba? Ay, sabi sila yung laing kuhan. Dapat mo kukuhan mo. Cooperate mo, sir. Pwede mo patuko. Ipanin sa kuhan para ngayon na tayo para sa panalangin.
Amen. Maraming salamat. Mahalaga nato